mariing kinontra ng Philippine Navy ang mga lumalabas na post sa Chinese social media na nagsasabing bahagi ng China ang Palawan. Batay raw ito sa kanilang historical data. Sa isang post sa X, dating Twitter, binigyan diin ng Philippine Navy vessel na BRP Sierra Madre na ang Palawan ay bahagi ng Pilipinas. Iginigiit ng Philippine Navy na hindi ito dapat pinagdidibatihan dahil sa ito ay bahagi ng teritoryo ng bansa at kinikilala ng international community bilang sovereign Philippine territory, bagay na hindi kayang baguhin ng sinuman, lalong-lalo na ng bansang China. Batay pa sa inilabas na payag ng Philippine Navy, bahagi na naman ito ng walang katapusan map expansion na ginagawa ng China. Mistula o manong kapag naubusan na ng Peking historical claim ang China ukol sa West Philippine Sea, ay kakamkamin na nito ang buong probinsya ng Palawan na direkta na sa West Philippine Sea. Giit ng Philippine Navy BRP Sierra Madre, kahit gaano karaming state-sponsored propaganda pa ang lumalabas, non-negotiable ang Palawan at mananatili ito bilang bahagi ng Pilipinas. Hindi lang sa China, kalat ang mga ganitong Peking balita tungkol sa kanilang pag-aangkin sa nasabing probinsya ng Palawan, kundi maging dito sa Pilipinas, kung saan involved ang ilan sa mga malalaking tao sa larangan ng politika. Maraming mga Pilipino ang nakapuna sa mga naging reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan tungkol sa mga nasabing kilalang tao, at karamihan nga dito ay ang mga senatoriables na tatakbo sa 2025 senatorial elections sa ilalim ng partido ng dating presidente na si Rodrigo Duterte. Ilan sa mga ito ay sina Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Ruben Padilla, Congressman Rodante Marcoleta at maging ang social media influencer na si transgender Sas Rogando Sasot. At kung matatandaan, naging proactive ang mga nasabing kilalang tao sa mundo ng politika ang kanilang paninindigan tungkol sa karapatan ng China. Ayon sa mga ito, hindi raw dapat katakutan ng China na sa makatuwid ang dapat nakatakutan ng mga Pilipino ay ang bansang Amerika na nagkukunwari at may asal na isang imperialistang bansa. Mas maganda pa raw ang naging samahan ng China at ng Pilipinas sa panahon ng panunungkulan ng dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya wala daw dapat ipangamba ang mga Pilipino kung ang pag-uusapan ay ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naging usap-usapan din sa larangan ng politika ang pagsambit noon ni Congressman Rodante Marcoleta sa ginawang resumption ng Tri-Committee hearing na walang West Philippine Sea sa mapa. Ito ang naging dahilan na mainit na sagutan nila ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, kung saan umaabot pa sa puntong naungkat ang isyong tungkol ito sa pagtataksil at pagtatraidor di umano na sige party list Congressman Marcoleta sa Pilipinas.